Alina, POV. Kahit papaano, hindi na masikip ang jeep nang muli kaming sumakay. Tahimik lang ako nakaupo habang nag-iisip kung saan nga ba ako pupunta. Bahala na. Ang barkong unang aalis sa pier, mamaya ayun ang una kong sasakyan. Hindi ko nahihintayin pang sumikat ang araw sa silangan na nandito pa ako sa syudad. Hindi ko nahayaan pang mahuli ako nila Selena at Stel. Mga traidor sila. Pinagbigyan ko na nga sila sa hiling nila tapos gaganituhin pa nila ako. Hindi man lang nila naiisip na kung tutuusin, wala naman akong kasalanan sa kanila. Ayan ang bus station, diyan ka sumakay papuntang pier dahil hindi ka na namin maihahatid doon. Medyo malayo kasi. Nakantingwi ka sa akin ng babaeng kung hindi sa kanya, baka patay na ako ngayon. Baka nahuli na ako nila Selena. Salamat po sa inyo. Pilit ang ngiting sagot ko at kaagad na naglabas ng ilang pirasong taglilibuhin sa kanya. Napansin kong pagkagulat sa mga mata nito sabay iling kaya kusa yung inilapag sa ibabaw ng palad niya ang pera. Salamat po sa tulong na ginawa niyo sa akin. Utang ko po ang buhay ko sa inyo, Manang. Maluha-luha kong bigkas. Baka wala ka ng pera dyan, Iha. Hindi naman kailangan. Hindi na tuloy pang sasabihin niya nang putulin ko yon. Ayos na po ako, Manang. Salamat po ulit. Bigkas ko at nagmamadali nang lumabas nang mapansin ko na paalis na ang isang bus. Sinalubong naman ako ng konduktor at kinumpirma niya na nga sa akin na pupunta nga raw sila sa pier ng bus. Medyo punuan na sa loob kaya nakisiksik na rin ako. Naging mabilis lang naman ang biyahe. Pagdating ng pier, kumuha lang ako ng tiket at bago magliwanag umalis na rin ang barkong sinakyan namin. Biyaheng Cebu ang naturang barko pero habang nasa biyahe kami at habang nasa kalagitnaan kami ng paglalayag, nakarinig ako ng isang malakas na pagsabog. Napansin kong pagpapanik ng mga pasahero bago ako nakaamoy ng isang masangsang na amoy. Diyos ko, sunog. Nasusunog ang barko. Mga katagang lumabas sa bibig ng ibang mga pasahero na nagpakaba sa akin. Nasusunog? Nasusunog ang barko habang nasa gitna kami ng kawalan? Shit, ang malas ko. Sa isiping yun nakitakbo na rin ako patungo sa kung saan. Nakipagsiksikan at nakipagbaliyahan. Kumbaga matira ang matibay. Gusto ko nang mabuhay eh. Sa dami ng mga pinagdaanan ko, hindi ako papayag na ang sunog na ito ang papatay sa akin. Sa kakatakbo, nakarating kami sa tuktok ng barko. Ganun na lang ang gulat ko nang mapansin kong isang makapal na usok sa kabilang bahagi ng barko. May sunog nga at napansin ko ng kanya-kanyang suot ng life vest jacket ang iba pang pasahero. Kaya nakigaya na rin ako. Kailangan kong makaligtas sa sunog na ito. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay sa kabila ng mga nangyari. Nakakahilo ng amoy ng usok habang tumatagal. Palaki ng palaki nakikita kong apoy at halos magkulay orange ng dagat sa dami ng nagsipagtalo ng mga pasahero. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa nang maayos ko nang maisuot ang life vest jacket ko. Pikit mata na rin akong tumalon sa dagat. Yun nga lang mali yatang pagbagsak ko dahil may kung anong mabigat na bagay ang tumama sa ulo ko bago nagdilim ang balintataw ko. Naramdaman ko pa ang pagsayad ng katawan ko sa tubig pero hindi ko na namalayan pa ang sumunod na pangyayari. Biglang nagdilim ang buong paligid kasabay ng iba't ibang klaseng hiyawan na naririnig ko. Gising na siya? Gigising na yan? Pakiramdam ko nangihina ako at hindi ko maikilos ang aking katawan. Pakiramdam ko may nakadagan sa isang mabigat na bagay sa katawan ko hindi ako makagalaw. Masakit din ang ulo ko. Sa muling pagmulat ko ng aking mga mata, isang hindi familiar na figura ang kaagad na bumungad sa akin. Isang matandang babae at isang dalagita. Akmang babangon sana ako pero wala sa sariling napahawak ako sa ulo ko nang maramdaman kong pagkirot noon. Nasaan po ako? Ano pong nangyari? Nagtataka kong tanong sa kanila. Nakita ka nitong apo ko sa dalampasigan nung nakarang araw na walang malay. Kamusta na Iha? May masakit pa ba sa'yo? Halos ilang araw din na mataas ang lagnat mo ah. Narinig kong sabit ng matandang babae. Hindi naman ako nakaimik dahil hindi ko rin talaga alam ang sasabihin ko. Pilit kong iniisip kung sino ako at bakit nasa dalampasigan daw ako pero walang pumapasok na impormasyon sa utak ko. Ano nga pala ang pangalan mo, Iha? Narinig ko muling tanong ng matanda. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya kasabay ng sunod-sunod kong pag-iling. Sino po kayo? Kayo po ba ang lola ko? Bakit po wala akong maalala? Natatakot kong tanong sa kanya, napansin kong pagkagulat na rumihistro sa mukha ng matanda bago niya dinama ang noo ko gamit ang kanyang palad.
Ayos ng kalagayan mo pero bakit ganun? Wala ka bang matandaan, iha? Kung hindi kami nagkakamali, isa ka sa mga pasahero na lumubog ng barko. Teka, ano nga palang pangalan mo? Sagot niya na naman sa akin, mariin kong naipikit ang aking mga mata. Kahit na anong pilit kong pag-iisip, wala talagang pumapasok sa isipan ko. Barko? Hindi po, wala po akong maalala. Pangalan? Yes, pangalan. Hindi ko rin po maalala. Naiiyak ko ng bigkas. Hindi ko mapigilan ng makaramdam ng takot sa isiping sino nga ba ako? Bakit wala akong maalala? Walang nakaraan ng pumapasok sa isipan ko. Naku, hindi po kaya nagka-amnesia si Ate La. Narinig kong sabit ng dalagitang kanina nakikinig sa amin ni Lola. Amnesia? Nagtataka kong tanong. Opo, yung wala pong maalala, yung nakalimutan na po ang nakaraan. Sagot niya naman sa akin. Hindi ko na napigilan pa ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Dahil sa narinig. Natatakot ako. Kung may amnesia nga ako, limot ko na nga talaga kung anong nangyari sa nakaraan ko. Kung sino ako at kung sino ang pamilya ko. Parang kailan lang pero heto ako, nakaupo sa gilid ng baybayin at pilit na iniisip ang aking nakaraan. Kung sino ako at saan ako nanggaling. Kung may mga magulang bang naghahanap sa akin. Mahigit 2 taon na rin ang matuli na lumipas. Kahit na walang pera si Lola Tasing, pati na rin ang apo niyang dalagitang kasalukuyang kumukup-kup sa akin. Dinala nila ako sa ospital noon sa bayan pero isa lang ang sinabi ng doktor na tumingin sa akin. May amnesia nga raw ako at hindi alam kung kailan babalik ang alaala ko. Maaaring muling bumalik ang alaala ko sa paglipas ng panahon. O posible daw na tuluyan ko nang makalimutan ng lahat. Mahirap, sobrang hirap pala ang ganito. Pakiramdam ko nangangapa ako sa dilim. Pakiramdam ko muli akong ipinanganak. Ate Angie, nandito ka lang pala eh. Kanina pa kita hinahanap. Kaagad ako napalingon na marinig ko ang boses ni Mian. Ang 14 anyos na apo ni Lola Tasing. Simula nung nagkamali na ako, pinangalanan na nila akong Angie. Dahil hindi ko talaga maalalang pangalan ko, umaasa kaming 3, nasa paglipas ng halos mahigit 2 taon, maalala ko rin kung sino ako pero malabo. Sa susunod na buwan, magta-3 taon na ako sa podar nila at iniisip ko na lang na minsan na wala naman sigurong pamilyang naghahanap sa akin. Kung meron man, baka iniisip nilang patay na ako, na nasama ako sa mga namatay sa paglubog ng barko. Iniisip mo pa rin po ba kung sino kayo, Ate Angie? Huwag niyo na pong pilitin ang sarili niyo. Baka mamaya sumakit na naman ang ulo niyo eh. Narinig kong bigkas niya. Pilit naman ako nagpakawala ng ngiti sa labi nang dumakong paningin ko sa hawak niyang magazine. Mula sa pabalat nito ay tumambad sa paningin kong paboritong artista ni Mean na may kasamang isang lalaki. May bago ka na namang magazine? Nakangiti kong tanong sa kanya. Mabuti na lang at mahilig mangolekta ng mga magazine tong si Mean. Kaya naman kahit papaano nalilibang ako sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga collections niya. Oo hiniram ko lang dito sa classmate ko ate. Pero kung hindi niya hahanapin, hindi ko nasasauli. Dagdag sa collections ko din to. Nakangiti niya sagot sa akin sabay abot niya sa akin ang naturang magazine. Tapos mo na bang basahin? Nakangiti kong tanong sa kanya. Mabilis naman siyang umiling. Hindi pa, inihinto ko kasi naiinis ako kay Glenda Landicho. Idol ko pa naman siya pero nakipagrelasyon daw sa lalaking may asawa na. Nakangusong sagot niya sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa dahil sa sinabi niya. Talaga naman, affected talaga siya sa nangyayari sa buhay-buhay ng ina-idolize niyang artista. May asawa, ibig mong sabihin kabit ang idol mong artista. Natatawa kong tanong. Parang ganun na nga kaya hindi ko na siya idol. Ayaw ko sa mga babaeng kabit dahil silang dahilan kung bakit maagang namatay si nanay. Nangabit din kasi si tatay malungkot niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng awa sa kanya. Sa tuwing nababanggit niya kasi talaga ang tungkol sa tatay niyang nangabit daw, kitang-kita kong lungkot sa mga mata niya. Hayaan mo na, edi wag mo na siyang i-idolize. Pagkatapos kong basahin ang magazine na to, isauli mo to sa classmate mo ha. Huwag mo nang isama sa collections mo para hindi ka ma-stress. Nakangiti kong sagot sa kanya. Okay Ate Angie, hindi ko naman talaga gusto yung si Glenda Maganda siya dahil na lagi siyang naka-makeup. Pero mas maganda ka pa rin sa kanya. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang muling matawa dahil sa sinabi niya. Talagang naisingit niya pa ang kagandahan ko sa pag-uusap naming ito. Ikaw talaga, wala akong 20 para patulan yung pambubola mo sa akin, Mean ha? Natatawa kong sagot sa kanya. Napansin ko pa ang kaagad niyang pag-ismid, kaya naman muli naman akong natawa. Talaga naman Kaya nga Angie, ang pinangalan namin sa'yo dahil para kang anghel. Ang ganda mo kaya?
Saka para rin po kayong artista kasi ang puti at ang kinis nyo rin po. Nakangiti niyang sagot sa akin. Oo nga, maganda na ako. Sige na nga, eto 100 pesos. Bumili ka ng merienda at dalhin mo sa kubo natin para makakain din si Lola Tasing. Uuwi na rin ako. Nakangiti ko sagot sa kanya sabay tayo. Pinagpag ko pa ang suot kong shorts para matanggal ang buhangin na nakakapit sa akin. Basta na lang kasi akong sumalampak sa pag-upo sa buhanginan kanina. Naku, sabi ko na nga ba, ikaw na talaga ate, galante. Tuwang-tuwa siyang bigkas at patakbo umalis na. Nailing namang nasundan ko na lang siya ng tingin, mabuti na lang at minatira pang pera sa akin. Benenta ko kasi ang kwintas ko sa pawn shop sa bayan, kaya kahit papano may panggastos kami sa kubo. Yun nga lang, kailangan ko na sigurong tigilan ang pagmumukmuk at maghanap ng trabaho habang hindi pa nauubos ang hawak kong pera. Mahigit 2 buwan na ang lumipas at kailangan ko nang mag-move on. Hindi na rin siguro ako aasa pa na babalik ang alaala ko. Total nandiyan naman si Mian at Lola Tasing na pamilya ko na. Tama, tigil-tigilan ko na talaga sigurong kakamukmuk at kakaisip kung sino nga ba talaga ako. Kung hindi man sa loobin ng Diyos, hindi ko na maalala habang buhay ang pinanggalingan ko. Kailangan ko talaga sigurong tanggapin yon, lalo na't mukhang wala namang pamilyang naghahanap sa akin. Stealth POV. Pinapatawag ka ni Daddy, kagad nabigkas na si Lina pagkababa ko pa lang ng kotse. Kakauwi ko lang ng bahay galing sa maghapong trabaho sa opisina. Bakit daw? Seryoso kong tanong. I don't know, pero basta sabi niya sa akin kapag dumating ka raw, dumiretso ka na raw ng library. Nakangiting bigkas niya sa akin, wala sa sariling napatango ako at naglakad patungo sa library. Ano na naman kaya ang kailangan ni Daddy? Kakastiguhin niya na naman kaya ako dahil may tinanggal na naman akong empleyado ng kumpanya? Pero bakit ba? Sa loob ng 2 taon kong pagtatrabaho sa kumpanya, na-secure kong pangalawa sa pinakamataas na posisyon dahil sa maraming bumibilib sa talino ko. May dahilan ako na magtanggal ng empleyado, lalo na kapag alam kong mga inutil at walang pakinabang. Diretsong lakad ko patungo sa library. Pagdating ko sa tapat ng pintuan, kumatok lang ako ng 3 beses bago binuksan. Kaagad ko nabungaran ng seryoso mukha ni Daddy at ni Mommy. Good evening, Dad, Mom. Bigkas ko't kaagad na naglakad palapit kay Mommy at humalik sa pisngi niya. Naramdaman ko naman ang magaang pagyakap niya sa akin bago niya ako pinakawalan. Late na ah, huwag mo sabihin galing ka pa ng opisina niyan. Kaagad naman natanong ni Mommy. Pagod ako na upo sa kabilang bahagi ng sofa bago ako nagsalita. Opo, kailangan po. Ang daming trabaho na dapat ayusin. Bigkas ko, sabay sandal at pinikit ang aking mga mata. Sa totoo lang, pagod na pagod ako sa halos maghapong babad ang mga mata ko sa harap ng computer. Sino ba naman kasi ang may sabi sa'yo na kailangan mo tapusin ang trabaho ng isang upuan lang? Tingnan mo nga yung itsura mo. Daig mo pa ang may binubuhay na 10 anak ka. Sabat naman ni Daddy. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata at malungkot na tumitig sa kawalan. Mas mabuti na rin ang ganito, Dad, kaysa naman sa mabaliw ako sa kakaisip sa mga nangyari noon. Malungkot kong sagot sa kanya. Stel, halos 3 taon nang lumipas at hindi mo pa rin ba napapatawad ang sarili mo? Kung nasaan man ngayon hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Mommy nang bigla akong sumabat. Alam ko po, Ma'am, pero palagi siyang laman ng panaginip ko. Galit siya at hindi niya daw ako mapapatawad. Ako ang dahilan kung bakit siya napahamak. Kung hindi sana sa lintik na prank ni Selena, hindi sana ito mangyayari. Kasama pa sana natin ngayon si Alina. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata habang sinasabi ko ang katagang yon. Ewan ko ba, sa tuwing na pag-uusapan namin si Alina, nagiging emotional ako. Pakiramdam ko parang kahapon lang nangyari ang lahat. Sinisisi kong sarili sa mga nangyari. Napahamak si Alina at hindi ko man lang siya natulungan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo, Stel. Alam mo naman sigurong ginawa na natin ang lahat para mahanap siya pero bigla na lang siyang naglaho. Tanging ang kanyang trahe de boda lang ang nakita sa gubat na iyon. Katabi ng bangin kaya posibleng nahulog siya sa bahaging yun at naging dahilan kaya hindi na natin siya mahanap pa. Bikas ni Daddy. I know, Dad. At habang buhay kong sisisihin ng sarili ko sa nangyari sa kanya. Habang buhay akong mabubuhay sa kalungkutan. Habang buhay ako magiging ganito. Malungkot kong sagot. Anak, please. Maawa ka na sa sarili mo. Napakabait na bata ni Alina at siguradong napatawad ka na niya. Sabat naman ni Mommy. Malungkot ako na pangiti kasabay ng pag-iling. Hindi mahalaga sa akin kung napatawad niya na ba ako. Haharapin ko habang buhay ang karmang ito. Habang buhay akong walang karapatan na maging masaya dahil ako mismo nagtulak sa asawa ko sa kapahamakan. Malungkot kong sagot. Napansin ko pang awa sa mga mata nila Daddy at Mommy habang nakatitig sa akin. Hindi ko naman maiwasan na lalong makaramdam ng lungkot. Kung maibabalik ko lang sana ang lahat, hindi ko sana hinayaan na mangyari yon.
buhay pa sana si Alina at kasama namin siya. Hindi na nasabi ni Daddy kung anong kailangan niya sa akin at kung bakit niya ako pinatawag dahil naging emotional na rin ako. Nang magpaalam ako sa kanila, napapasok na muna ako ng kwarto para magpahinga ng konti bago kumain ng dinner, tanging pagtango lang ang naging tugon nila sa akin. Malungkot akong lumabas ng library at bago pa ako nakarating ng kwarto, nakasalubong ko naman si Selena. Stel, kamusta? Mainit pa rin bang ulo ni Daddy? Kaagad niyang tanong sa akin, kaagad naman akong umiling. No, bakit? Nagtataka akong tanong sa kanya. Wala lang, magpapaalam kasi sana ako sa kanila eh. Gusto ko sanang sumama sa gimmick ng barkada. Baka hindi ako papayagan ni Daddy kapag mainit ang ulo niya. Nakangiting sagot niya sa akin. Seryosong tinitigan ko siya sa mga mata sabay iling. No, hindi ka papayagan nun. Grounded ka daw dahil late ka na din umuwi noong nakaraang gabi. Seryosong bigkaskot kagad ko na siyang tinalikuran. Seriously? Stel, no, hindi pwede. Nangako na ako kay Glenda na darating ako. Actually, dapat nga kasama, kaya lang. Hindi niya na natuloy pang sasabihin niya nang tumigil ako sa paghakbang at seryoso siyang hinarap. Hindi ka aalis ng bahay, and that is final. Kapag ipilit mong gusto mo, malalaman nila Daddy ang mga kabulastugang ginawa mo nitong mga nakaraang araw. Seryoso kung bigkas. Kaagad naman siyang napasimangot at nagdadabog na tinalikuran ako. Naiiling na nasundan ko na lang siya ng tingin. Kung gaano ako ka-business-minded, siya namang ka-happy-go-lucky nitong si Selena. Hindi ko alam kung kailan pa siya magtitino. Pero isa lang ang sigurado ako, deep inside sa puso niya, sinisisi niya rin ang sarili niya sa pagkawala ni Alina. Alina's POV/Angie. Kagad na napataas ang kilay ko nang mabasa kong isang artikel tungkol sa iniidilong artista ni Mean na si Glenda Landichico. Kinumpirma niya mismo na may relasyon daw siya sa isang byudo na businessman na nagngangalang Stal Velasco Montblanc. Anak ni isa sa pinakamayamang tao sa bansa na si Hercules Montblanc. Hindi naman pala matawag na kabit dahil byudo na. Pero bakit ganoon ang aga niya namang mabyudo? Ayon sa article, halos 3 taon pa lang daw nakasal itong si Stel pero namatay daw kaagad ang asawa dahil sa aksidente na naging dahilan ng maaga niyang pagkabyudo. Hindi ko tuloy malaman kung bakit bigla ako nakaramdam ng lungkot habang nakatitig sa larawan ni Stel. Habang nakatitig kasi ako sa mukha niya, para bang may kakaiba akong nararamdaman na hindi ko maintindihan. Dahil ba sa taglay niyang kagapuhan? Or dahil hindi ko maiwasang makaramdam ng awa sa namatay niyang asawa. Ano naman ngayon? Sino ba siya para makaramdam ako ng lungkot ngayon? Hindi ko naman siya kilala at hindi ko rin siya ina-idolize. Businessman siya at hindi artista para makaramdam ako ng ganito sa kanya. Ayon sa article, ilang araw daw matapos ang kasal, bigla raw naging byudo si Stal Montblanc at hindi na dinisclose ang dahilan ng kamatayan ng asawa. Basta bata pa lang daw may sakit na sa puso. Yun lang at wala nang iba. Hindi na rin pinangalanan ng nasabing dating asawa ni Stel. Biglang tanda ng paggalang sa maaga niyang pamamayapa. Hindi ko mapigilan na muling mapatitig sa larawan ni Stal Velasco. Halatang gwapo to. Nakasad din na siya ang magiging future CEO ng kumpanya ng kanyang pamilyang Montblanc International Holdings Company. Ate Angie, heto na po yung merienda natin. Nadaanan ko nga pala si Lola kina Aling Bebang. Nakikichismis na magbubukas na palang bagong resort sa kabilang isla. Nakangiting wika ni Mean habang nilalapag niya sa kawayan na mesa ang meriendang binili niya. 3 stick ng banana Q at isang bote ng 1 litro ng soft drink. Talaga? Magbubukas na ba? Ang galing naman. Siguro mayaman ang may-ari niyan, nakangiting sagot ko sa kanya. Minsan na kami nakarating sa nasabing isla at maganda doon. May mga itinatayong hotels at mga kainan. Pwede ring dumaong ang mga malalaking bangkang pandagat pati na rin chopper dahil may helipad. Nung una, pinapayagan kaming makiosyoso at tumapak sa ginagawang resort pero itong huli hindi na. Naghigpit na raw kasi lalo na at nasa finishing stage na sila. Oo, mag-a-apply nga ang mga nakapag-aral ng housekeeping eh. Yung sumali sa project ni Mayor ng nakaraang taon, bibigyan daw ng priority mga taong nakapalibot sa isla na mabigyan ng trabaho. Kaya malaki ang tsansa na matatanggap sila Kuya Agosto at Ate Odessa kung sakaling mag-a-apply din sila. Nakangiting sagot sa akin ni Mean, hindi ko naman maiwasang makaramdam ng excitement. Eto na rin sigurong tamang time para magtrabaho ako. Talaga, mag-a-apply sila? Subukan ko rin kaya, nakangiti kong sagot kay Mean. Napansin kong pagkagulat na rumihistro sa mga mata niya habang titig na titig sa akin. Sure ka ate, hindi ka kaya mahirapan? Hindi ba't wala kang maalala? Bigas niya. Hindi naman siguro importante kung may naalala ako or wala. Nakalimutan mo na ba, isa ako sa nakapasa sa housekeeping na project ng Mayor kaya pwede rin ako doon. Teka lang, nandyan pa ba sila Odessa at Agosto? Nakangiti kong tanong sa kanya. Kaagad naman siyang tumango.
Ayos, sige merienda na muna tayo tapos mamaya samahan mo ko. Puntahan natin sila para maitanong ko kung kailan sila pupunta sa resort para mag-apply. Excited kong bigkas. Nagsalin ako ng soft drink sa baso at uminom ng konti. Pagkatapos, dinampot ko ng isang stick ng banana cue at kumagat ng makiilang ulit. Sure ka na ba ate? Kaya mo ba? Baka sa boses ang pag-aalalang tanong sa akin ni Mean. Nakangiti naman akong tumango. Oo naman, ano ka ba? Hindi naman kailangan na may maalala para makapagtrabaho eh. Housekeeping ang magiging trabaho ko at walang problema kahit na wala akong maalala sa nakaraan ko. Ang importante malakas ang katawan ko. Nakangiti kong sagot sa kanya. Okay, sabi mo eh, pero kung hindi mo kaya, pwede namang mag-resign ka agad. Dapat kasi pag-aartista na lang ang applyan mo eh. Sumali ka sa mga audition. Malay mo naman ma-discover ka. Nakalabi niya sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng matawa dahil sa sinabi niya, ang laki talaga ng tiwala niya sa beauty ko. Ilang beses niya nang nabanggit ang tungkol sa pag-artista, pero hindi ako pasok doon. Wala akong talent at lalong hindi ako magaling umarte.